Eksakto, isang linggo matapos bumutok ang balita tungkol sa pagkamatay ng 4 na sanggol at pagkakasakit ng libo-libo pang iba dahil sa kontaminadong gatas sa China. Pinag-utos na rin ng BIFA na malawakang pull-out sa merkado ng lahat ng milk products ng 2 kumpanya mula China. Sa susunod na linggo pa inaasahang lalabas ang resulta sa pagsusuri pero ayon sa BIFAD, hindi na dapat isugal ang kaligtasan ng publiko. Ipakikita po namin sa inyo ang 2 klase ng gatas na made in China na ayon sa BIFAD ay dapat munang iwasan. Saksi si Mark Salazar. Ito ang Mon Milk, isa sa mga produkto ng kumpanyang Inner Mongolia Mengniu Dairy Company sa bansang China. 100% fresh milk, ayon sa label nito, galing daw ang gatas mula sa dekalidad na baka ng Inner Mongolia. Ito raw ang opisyal na gatas ng Hong Kong Disneyland at gatas ng mga astronaut at atleta. Ang mga flavored milk na ito gawa naman ng kumpanyang Yili Industrial Group mula rin sa China. Tadtad daw ng activated probiotics at calcium promoting factor na nagpapalakas ng ating immune system. Naging opisyal pang sponsor ng katatapos lang na Beijing Olympics. Sumailalim daw sa 23 mahihigpit na testing procedure at hindi raw nilagyan ng anumang preserbatibo. Sa isang linggo palalabas ang resulta ng laboratory test ng ating Bureau of Food and Drugs kung kontaminado rin ang mga produktong ito ng melamine. Pero sabi ng BIFAD, kung makikita mo sa mga pamilihan ng mga produktong ito, huwag mo na silang bilhin. Inutos na rin ang pull-out sa merkado ng mga produktong ito. We've informed the importers to stop distribution, so they should seal them in their warehouse, and then also for the public not to buy these products. Pero ayon sa Inner Mongolia Mengniu Dairy Company, parehong nagmula sa planta nila sa Inner Mongolia ang mga Mon Milk product na ibinebenta rito sa Pilipinas at sa Hong Kong. At base raw sa investigasyon ng Hong Kong Food and Environmental Hygiene Department, negatibo sa melamine ang lahat ng kanilang Mon Milk product. 10 brand ng gatas ang unang isasalang ng BIFAD sa prosesong liquid chromatography para alamin kung kontaminado ng melamine ang sample. Inunang kolektahin sa merkado ang mga gatas na pinaghihinalaang may sangkap na galing China. Basta products from China, you better stay away from them first to play safe. Nakasama sa unang batch ng sample ang 3 kilalang brand na ini-import ng Fonterra. Nilinaw na ng Fonterra sa kanilang press statement na galing New Zealand ang kanilang mga gatas na binibenta rito sa Pilipinas. Pero nais pa kasiguro ng BIFAD dahil kasosyo ng Fonterra ang Sanlu, isa pang Chinese company na voluntaryong nag-recall ng isang uri ng kanilang produkto sa China. We want to find out whether the products that are coming in under their name are all from New Zealand. Or is there a possibility that from China to New Zealand to the Philippines? Paglilinaw ng Fonterra, isang batch lang ng Anmo Materna na pinaniniwala ang kontaminado ng melamine ang sakop ng recall doon at hindi raw ibinebenta ang naturang batch ng produkto sa labas ng China. Ang Nestle Philippines naman tiniyak na ligtas sa kontaminasyon ng kanilang mga produkto. Kasunod ng ulat na nagpositibo umano sa melamine ang Nestlac Gold 1 Plus sa Hong Kong. Bukod sa hindi binebenta sa Pilipinas ang Nestlac Gold Plus 1, hindi raw nag-aangkat ang Nestle Philippines ng sangkap mula sa China para sa kanilang mga produkto. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mauuna na rin daw maging ang ilang nanay na aming nakausap sa pagbabantay laban sa mga gatas na posibleng kontaminado at makakasama sa kalusugan. Kaisa rin daw ng gobyerno pati ang mga negosyante sa pagtitiyak na hindi nakakalat sa merkado ang mga gatas na posibleng delikado sa kaligtasan ng publiko. Saksi si Cesar Apolinario. Nitong Sabado, nakahilera pa sa shelf ng isang supermarket sa Quezon City ang Mon Milk, produkto ng Inner Mongolia Mengniu Dairy Company na may mga produktong pinaricol sa China at sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Tumangging umarap sa kamera ang may-ari at mga empleyado ng supermarket pero sinabi nilang mabenta ang Mon Milk na kada 2 linggo raw kung magbagsak ng supply sa kanila. Pero nang mag-ikot kami kaninang umaga, wala na kaming nakitang gatas mula sa China sa 10 supermarket na aming pinuntahan. Tiniyak na rin ang samahan ng mga supermarket sa bansa na hindi na makakapasok sa kanilang pamilihan ang mga Chinese milk product, lalo na yung kontaminado ng melamine. Anything that's toxic or a hazard sa health ng public, of course we are very much concerned, and we make sure na talagang natatanggal sa shelves, hindi na bebenta at hindi na konsumo ng public. Suportado rin daw nila ang recall order ng BIFAD. Karamihan din naman daw sa mga ibinebentang gatas sa mga pamilihan, kung di gawang Pinas, manufactured sa New Zealand.
Maging ang Department of Trade and Industry, may utos na rin sa mga pamilihan kaugnay ng mga gatas mula China. Pero sakali mang may makalusot pa rin sa mga pamilihan, alam na raw ng mga nanay na nakausap namin ang gagawin nila. Kung alam ko na makakapekto sa mga bata o sa mga kalusugan natin, hindi na ako bibili. Hindi na po ako bibili kasi masama po yun sa katawan ng aking anak. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Para sa anumang katanungan o reklamo, maaari po kayong tumawag sa BIFAD hotline na 842-5606 at 807-0721 at sa DTI hotline na 811-8231. Samantala sa China, nadagdagan pa ang libo-libong sanggol na nagkakasakit sa bato dahil sa kontaminadong gatas. At sa patuloy na paglawak ng milk scandal na pinalalala pa ng mga naunang problema sa kalidad at kaligtasan ng mga Chinese-made product, umaaray pati ng ilang negosyanteng Chinoy. Narito po ang report. Sa gitna ng milk scandal na gumagapang ngayon sa Asia, masama ang loob ng ilang kasapi ng Filipino-Chinese community sa Binondo, Maynila. Ayon kay Jerry Chua, presidente ng NBTIN, nagkakaroon daw ng masamang imahe ang mga negosyanteng Chinese dahil sa kontrobersya. Hindi lahat ng China product masama, ha? Hindi naman lang. Minsan lang nga gano'n. Pero dahil matagal lang gumagamit ng mga produktong Yili at San Lu si Chua, aminado siyang kahit papano ay nagdadalawang isip na siyang ngayong bumili ng mga imported na gatas. Pag bibili ako ng mga produkto lalo na imported, nagdadalawa na isip ko. Sabi ko, mas mabuti na yung ginagawa din sa Pilipinas at may BIFAD approved. Ngayong araw, nagbitiw na ang direktor ng Food Safety Watchdog ng China kasunod ng pagkakatala sa Hong Kong ng unang kaso sa labas ng mainland China ng batang nagkasakit sa bato dahil sa pag-inom ng gatas na may melamine. Bukod sa Pilipinas, itinigil na rin ng mga bansang Singapore, Malaysia, Taiwan, Bangladesh, Brunei, Japan, New Zealand, pati ng 3 bansa sa Africa ang pag-aangkat mula sa China. Para sa saksi, Oscar Oida, nag-uulat. At dito naman sa Pilipinas, ikinababahala ng Department of Health ang pagtaas ng bilang ng mga batang Pinoy na nagkakaroon ng problema sa bato. Pero di gaya ng pagkakasakit ng libu-libong sanggol sa China. Sa ngayon, wala pang nakikitang kinalaman ito sa pag-inom ng gatas na may halong melamine. Saksi si JP Soriano. 5 taong gulang pa lang si Mark Christian pero naopera na siya sa bato. Kwento ng ina ni Mark, 8 buwan pa lang daw si Mark ay naka-UTI o urinary tract infection na ito. Paniwala niya, malaki ang kinalaman ng pagkakasakit ng anak sa mga pagkain kinain niya noong si Mark ay nasa sinapupunan pala. Ano bang kinakain niyo? Mga noodles, ganun. Mga pizzeria, yun. Isa lang si Mark sa dumaraming bilang ng mga batang Pinoy na nagkaka-UTI na posibleng mauwi sa sakit sa bato. Ikinababahala ito ng Department of Health. Sa pag-aaral kasi ng departamento mula 1994 hanggang 1999 sa 6 na milyong elementary student, lumabas sa isa sa bawat 4 na bata ay may UTI. They are also seeing some increasing trend of younger groups or younger populations that are developing kidney stones. Paniwala ng DOH, malaki ang kinalaman sa pagkain ng pag-akyat ng bilang ng mga insidente ng UTI sa mga bata. Pero pwede rin daw itong mamana at makuha sa pagpigil sa ihi at di pag-inom ng sapat na tubig. Kabilang sa mga sintomas ng sakit sa bato, ang pagkakaroon ng pananakit sa puson, masakit na pag-ihi at pabalik-balik na lagnat. Sa ngayon, wala pang datos ng DOH para iugnay ang pag-akyat ng bilang ng mga batang Pinoy na may sakit sa bato sa gatas na may halong melamine. Gaya na nangyayari sa China, kung saan libu-libong sanggol ang nagkaroon ng sakit sa bato. In any chemical exposures for that matter, may tinatawag na cumulative effect, no? So, merong certain level na kung saan doon magmamanifest ang symptoms. So, we cannot discount the fact that there could be some exposures in the past. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.